Okay, gusto ko pa mag part 3 sa Kawawa, part 2, no? Kung kawawa nga ba ang mga taga Davao City. So ngayon, actually hindi, no? Kasi kung kawawa, hindi kami kawawa mga taga Davao City kasi kayo ang mas kawawa. Alam niyo bakit? Hindi kayo makapaglakad dito sa hindi kayo makapaglakad sa kalihon ninyo kagaya nung ginagawa ni ate na ang kanyang iPhone ay bit-bit lang. Alam niyo sa Maynila yan, nako, hablot yan, malala, tunay. Oh, kita niyo 'yon si ate, di ba? Ang galing lang. So, paano naging kawawa ang mga taga Davao City? Gayong napakaligtas lakaran maglakad sa kalye namin dito. So, ito pa, yan. Yan oo, cellphone, Diyos ko mio. Ang mga wallet, mga ma'am, oh, tinan nyo, mga sir, oh, yun. Wallet, cellphone, Diyos ko, sarap ano yun. Sarap na sarap, takam na takam, maglalaway ang mga snatcher ng Manila. Oh, yan si Kuya. Oh, kakawid niya lang galing sa ano, ATM. Di ba? Kakawid nyo lang galing dyan, oh. So ngayon yung sasabihin sa aming mga taga Davao na kawawa kami dito. Kung kaya nyo bang maglakad, sa aming kaya nyo bang maglakad sa inyong mga kalye na yung cellphone nyo bit-bit nyo lang. Nakasling pa, di ba? Galing. Samantalang nung one time nang ako nagpunta sa may Clark area, so ang sabi nung nung taxi driver, actually nung Grab, oo. Hindi lang sa hindi lang sa Clark, somewhere in Manila din, no? Na para pala taxi driver pala ng City of Manila. Oo. Tsaka sa Clark, meron ba 'yun? Parang meron akong vlog naman noon eh. Sige lang minsan i-upload ko 'yun kasi di ako sigurado doon sa Clark, so maaring kasiraan ho 'yan sa lugar nila. Pero parang nabanggit 'yun eh, no. Oh, kita niyo sila madam mo talagang dumaan pa talaga sa pedestrian lane para tumawid. Anyway, so maganda yung mga ganung ginagawa ng mga taga Davao. Okay, balik tayo sa sa safety. So, yun na nga, bali, ngayon yung sabihin sa mga taga Davao City na kawawa kami. Gayong kayo naman ang hindi makapaglakad ng ligtas sa inyong syudad. Kita mo, cellphone, di ba? Cellphone, hawak lang ng mga tao. Bit-bit lang habang naglalakad sa kalye. Ito, tinan mo yung gamit nila diyan sa lamesa lang, no, di ba? Paano kung biglang may dadaan diyan na nakamotor, di ba? At hablutin ang kanilang gamit na naandyan sa lamesa nakalagay. So, hindi kawawa mga taga Davao City. Kayo, timo si ma'am, di ba? Cellphone niya andyan na sa kamay. So paano naging kawawa? Di ba? Hindi yan si Kuya, tinan mo yung yung likod ng bulsa ng niya, ng pantalon. Ayun andyan yung kana cellphone yan sa pantalon ng likod Tapos may sling cellphone yan or ano mo yan, pouch. Maaring hablutin yan, bilis lang. Paano kami naging kawawa rito kung ang aming tagalinis ay hindi tamad? Early as 1:43 ng madaling araw, yung aming street sweeper andyan na naka-duty na si Madam. Salamat ma'am. Thank you, no. So yung mga yan, sinasahodan din naman yan. May mga sahod sila para sabihin nila na sige, magtapon tayo ng basura kahit saan kasi may tagalinis din naman. Hindi ganun. Hindi ganun ang tamang mindset, no. Kumbaga, ang trabaho nila mahirap na. Tsaka hindi kalakihan ang sahod niyan. Oo, sure ako, hindi umabot na 1,000 ang sahod niyan ng mga street sweeper natin. So, tulungan natin sila sa simpleng paraan. Gaya nung huwag tayong magtapon-tapon ng basura kung kahit saan-saan na lang, no. Kahit saan, kahit anong oras gusto natin magtapon. So, ang galing lang, no? So, kami pa yung mga taga Davao talaga sinabihang kawawa daw. Kasi, inuuto, binubuto ng mga Duterte. Abante, Chua, ididire kita. Lakad ka sa Davao City, wag kang magdala ng guns, wag kang magdala ng mga bodyguard, no? Maglakad ka dito sa Davao City na ikaw lang mag-isa. Tapos siyempre mag-in-disguise ka. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka naman sikat, hindi ka naman kilala. Sumikat ka lang naman talaga dahil sa iyong pagiging grandstanding dyan sa Kongreso. Kung hindi dahil sa Duterte appearance sa Kongreso, hindi naman kayo makikilala dyan. Mga hayop kayo, no? Mga hindot, mga mambubutas. Totoo yan, no? Hindi naman kayo makilala kung hindi sa mga Duterte. So huwag kayong mag-alala, hindi kayo papansinin dito sa Davao City. I mean, yan ang maganda yung gawin pala na kayo mag-disguise, no? Makakap kayo, magsuot kayo ng cap. Tapos magsuot kayo ng basta yung mga pang-ordinaryong kasuotan lang dito sa Davao City. Kasi the moment na mamataan ka, may makapansin sa iyo na, oy, si Abante pala yun, 'di ba? Yun yung congressman na Boy Dila na ang pangit na nga ng mukha, ang pangit pa ng ugali, kurakot na nga. Kurakot pa at mayabang pa. 'Di ba siya yung congressman na piki na hindi naman binoto pero nanalo. Hindi naman nanalo pero nakaupong congressman. At talagang umupo siya, kapal ng mukha. Abay ni Abante, makinig ka. Kapal ng mukha mo. 'Di ba? Grabe. Talagang wala kang hiya, talagang tunay kasi alam mong hindi ka nanalo Alam mong hindi ka panalo, hindi ka binoto ng iyong taga-distrito mo, pero
nung binigay sa iyo si binigay sa iyo ni George Garcia ang posisyon, ang pwesto, tinanggap mo. Aba, walang delikadisa, kakahiya ka. Yung isa iba nga sa Japan, nagpapakamatay ng mga ganyan, pero sa iyo talaga, no, mayabang ka pa, no, proud ka pa dyan sa lagay na yan. Anyway, so punta tayo sa ibang lugar naman, no, hindi naman dito, doon sa pasok na ng Jollibee. Tingnan natin, no, kung anong ginagawa ng mga tao, kasi hindi naman siguro lingit sa inyong mga kaalaman na dito sa Davao City, para ma-reserve mo yung yung iyong lamisa, iiwanan mo yung mga gamit, no, para yan na nga, wala nang papalit. Pero yun, sa kasamang palad nga nawawala yung, di ba, ilagay mo yung mga gamit mo, cellphone, bag, payong sa lamesa, para sa'yo na yun, reserve mo na yun. Pagkatapos mag-order, balik ka na sa lamesa ang pinupuntahan mo, wala na. Oo. Sorry, wala na yung upuan. Yung mga cellphone andyan pa din siyempre. Oo, yung mga bag andyan pa. Pero yung yung upuan, wala na. Oo. Kinuha na yung upuan. Okay, puntahan natin ang Jollibee namin dito. I mean yung mga fast food restaurants nila sa Jollibee, lahat. So iba yung kultura ng mga taga Davao. Kaya hindi kayo pwedeng wag niyo kaming kaawaan kasi totoo lang kayo mas kaawa-awa ng mga taga Manila o mga kakampwit, no, na nagkukuminto diyan. Akala mo talaga napakayaman ng lugar ninyo. Akala niyo talaga napakaganda, perfect, no? Hindi naman. Delikado din naman palang puntahan. Hindi safe kaya kawawa. Meron ba kayo nakikitang mga dito, mga taga Davao na ang bag ay sinusuot sa harapan? Di ba wala? Sa likod lang. Kasi kampante ang mga taga Davao City, walang magnanakaw dito. Kasi wala dito sila Bini Abante, wala dito sila BBM, wala dito sila Martin Romualdez. Duterte ang meron kami dito, kaya walang magnanakaw. Di ba? Ganda ng syudad, no? Sige nga. Yung syudad ho ninyo, meron ba kayong underground cabling system? Wala. Huwag niyo isali ang BGC, kulit eh. Huwag isali ang Ayala. Kasi private ho yan. Oo, huwag niyo isali yung mga business districts. Oo, kasi private property ho yan. Hindi ho yan initiative ng local government unit. Pera ho yan ng pera ho yan ng kumpanya ng mga Ayala. Oo. Pera ho yan ng kung sino-sinong mga developers. Huwag yung isama yung Villar City. Kasi lugar nila yan. Sila yung nagpagawa dyan, hindi yung mayor. Diba? Example lang ho yan. Ganda ng syudad, no? Napakalinis. Tahimik, peaceful, Mga naglalakad, kampante. Sobra. Kasi nga, malinis. I mean, walang dito, walang adik na nanghahablot ng mga gamit. Walang mga kriminal. Yan lang, at least ang mga Pilipino, mga Dabawin nyo. Kaya huwag kayo maawa sa amin kasi totoo lang kayo mas kaawa-awa, hindi kami. Diba? Napaka-peaceful. So yan yung Jollibee na pasukan ho natin, puntahan natin ngayon. 24 hours ho yan, drive-thru. Ito naman, Vivaldi Residences, pinakamataas na gusali sa buong isla ng Mindanao. Skyscraper ng Davao. Underground cable system, ganda kaya tignan ng isang syudad na wala kang makikita mga overhead wires. Only in Davao City. I mean, meron na ngayon, parang meron yata Cebu tsaka Taguig. I mean Mandaluyong yata, Mandaluyong tsaka Mandaluyong tsaka Cebu tsaka Davao. Yan lang pagkakaalam ko na hindi siya private property kundi siya public space, public place gaya nito, kalsada ng madlang people. So underground cabling system, ang ganda. So paano naging kawawa ang mga taga Davao, aber? Mga kakamping, mga loyalista nga. Paano? Paano naging kawawa ang mga taga Davao City? Gayong hindi naman pa kami takot na mawala yung helmet namin. Tingnan niyo sila bossing, di ba? Di ba? So yung helmet andyan na sa labas, di ba? Galing. Sige nga, sa lugar ho ninyo dyan sa Maynila or saan man kayo nakatira ngayon, ng mga kakamping, mga kakampwet, mga loyalista nga, bayad nila tambalos-los. Ngayon nyo sabihin sa amin na kawawa kami mga taga Davao City. Gayong ligtas yung aming mga gamit na ilagay lang sa labas. Ganyan yung helmet, mahal kayo ng helmet ngayon. Di ba? Safe kami sa Davao City. So masaya kami sa na-enjoy namin yung ganong policy ng mga Duterte. So hindi kami kawawa bagkus kayo yun. Kasi hindi yung maiwan-iwan yung mga helmet sa inyong mga sasakyan. So ito yung Jollibee sa loob, parang walang masyadong kumakain, walang tao. So hindi tayo makakita ng lamisang may laman na may mga nag-iiwan ng mga
special gadgets or mga valuable things kasi di naman kailangan na mag-iwan ng mga cellphone payong for reservation purposes kasi nga maraming bakante, di ba? So di ko alam kung ganito di ba sa inyong mga lugar na ang mga payong ay nasa labas lang iniiwanan. Oh. Baka wala, kinukuha na yan ng iba, di ba? Ayun, cellphone, mga iPhone nila, diba? Hinahawakan lang, diba? Nakabitbit lang. iPhone yan, ganda. Gawin nyo nga kaya sa Maynila yan o sa inyong mga syudad kung saan kayo naroroon ngayon. Baka hablot yan. Sa Pilipinas lang ha. Siyempre ibang usapan sa ibang bansa. We're thinking about the Philippines. Diba? Ganda no? Ganda ng syudad na walang makitang mga salasalabit. Mga salasalabit na mga kuryente. Tapos ang mga tao, masayang namumuhay, tahimik, payapa, ganon. Diba? Peace and harmony. Galing. O, diba? Duterte Legacy. Ngayon yung sabihin kawawa ang mga taga Davao. Gayong hindi naman kami dito takot na magbag. Hindi kami takot na baka hablutin yung bag namin. Kaya okay lang na nasa likod namin naka backpack nga no. So mga sa lugar, hindi niyo pwedeng gawin yun kasi nga mas nuts kayo. Lalo na sa Kamaynilaan, lugar ni Abante. Diba? So safe kami dito sa Davao. Masaya kami, hindi kami kawawa, okay? Kasi kami, well loved and well valued kami dito ng mga Duterte. Pinapahalaga nila bawat buhay ng mga Pilipinong Davaoenyo. Ganon yun. Kaya para sa akin, uwi na sila dapat ang Davao City, no? Wala din naman talagang silbi ang mga Pilipino. Kumbaga hindi deserve ng mga karamihang Pilipino na magkaroon ng mga Duterte. Pagkatapos ginawa na Tatay Digong na linisin ang Manila sa basura at mga adik, no? Pati corruption. Talagang nami-minimize talaga yung sa time ni Tatay Digong. Mayroong corruption pa rin kasi sobrang dami ba namang magnanakaw, di ba? Ikaw lang mag-isa. Under nga yung PACC, yung Presidential Anti-Corruption and Commission, no? So under nga yun Yun yung pinakaunang tinanggal, dinisolve ni BBM kasi nga siya ang pinakaunang masasagasaan ng ahensya na yun na binuo ni Tatay Digong. So very limited lang or very minimal ng corruption sa time ni Tatay Digong. Grabe naman yung baha. Whole year din ang baha ng 2016 hanggang 2022, 6 years. Pero bakit walang mga ganitong expose, di ba? Walang gano'n, no? So Duterte is the best policy. Duterte Legacy, the best, no? Walang katulad. Kaya kayong mga kakamping, hindi kayo deserve na magkaroon ng presidenteng Duterte. Gawin yung presidente si Trillanes. So yun. Bahala kayo dyan. Si Bangag, Tambaloslos, bahala kayo sa buhay nyo.